Hello, Corwelas! Mabuhay! This is Gay Salarteka and welcome back to my YouTube channel! Ngayon, maglalabas ako ng aking top 12 na posible na manalo sa Miss Universe 2024 top 12 pro pre-preliminary interview, preliminary competition. Diba? Maglalabas ako ng top 12 monetized edition. Surut lang. Ayan, ito na nga. At ito nga ang possible na manalo ng Corona this year. So, respetohan na lang tayo ng mga gusto kasi ito so far for me ang kumakabog ng bonggang-bongga. 12 kasi nung siniksik ko sila sa top 10, parang parang may manggaling pa na dalawa, mga ganon. Parang deserve din nilang manalo ng Miss Universe. At ito na nga, pre-preliminary competition sa Miss Universe. Ito ang aking top 12. My number 12, Parabinar Singh, Thailand. Actually, pababa siya ng pababa sa akin. Hindi na siya pasok sa top 5. Hindi dahil sa hindi siya nag-i-exist ha. Parang nawawala yung ano niya, yung vina na popular, vina na kabugera, parang wala, parang hindi ko nararamdaman ng bonggong-bongga. Yung, alam mo yun, kahit na, alam ko na hindi siya bida-bida, I don't know, parang nasanay lang siguro ako ng mga Thailand girls or mga Thai representative, talagang bida-bida sa mga pageant na ganito. Pero siya hindi. Pero at saka parang hindi ako naniniwala na hindi siya ganun. Kasi sa mga iba niyang mga pageant, bida-bida siya. Tapos this time, parang low-key lang yung dating. That's why pasok niya lang sa akin sa number 12. Pero nandun pa rin ako na possible na makakaya niyang ipanalo ang Miss Universe sa bansa niya. Na Thailand, kahit na mukha siyang Indian. Number 11 sa aking listahan, Nadia Mejia, Ecuador. Ayan. So, wala naman akong dapat ka-questionin sa beauty, sa talino, kasi former Miss USA top 5 ito. Tapos, mayroon nga lang asawa. So, but still, nandun pa rin yung technical capability niya, credential, ang ganda. So, wala akong masyadong issue kay Nadia Mejia. Magkakaroon lang talaga ng mga contestant na umaangat sa kanya ng bonggang-bongga. May number 10 sa aking listahan, Miss Universe Latina, di ba? Yamilex Hernandez. To be fair, isa siya talaga sa mga magagaling at saka consistent sa competition. Kung magpapasabog yung iba, kaya din niya magpasabog. Kumbaga, meron siyang ibubuga. Hindi siya magre-represent ng Latina kung wala siyang ibubuga ng bonggang-bongga. At number 10, Yamilex Hernandez. May number 9 sa aking listahan, binabash ng lahat na possible daw na ma-El Tocuyo, Mexico. Pati mo, Bush. Tingnan natin kung mabush ka talaga. Ay, nako. Pero nararamdaman ko sa aking puso na hindi siya may El Tocuyo. At mukhang lalaban siya ng bonggang-bongga kahit may attitude na attitude siya. Charot lang! Number 9 sa aking listahan, Fatima Bush. Number 8 sa aking listahan, Colombia, Vanessa Pulgarin. Di ba? Akakaloka si Colombia. Alam mo, parang ito yata so far ang ganap na ganap naman siya, pero hindi maganda siya. Pero ang dami niya kasing kahawig, kahamukha, ang dami niyang wala siyang sariling identity, ganon. Every labas niya ang bongga, pasabog, pero wala siyang sariling identity. Yung masasabi mo na siya si Vanessa Pulgarin, may kahawig niya si ganito, kahawig niya si ganito, kahawig niya si ganyan, na puro lang mga Latina beauty queen. Basta, ganun. Parang hindi ako nalalakasan. Medyo ano siya sa akin. Medyo pahina siya ng pahina. Pero mga kabog ng outfitan ha. Kasi hindi naman kasi ako nagbe-base sa outfitan kasi ako sa styling eh. Nagbe-base ako kung ano yung tingin ko sa isang girl, kung paano siya, kung paano niya ma-showcase yung sarili niya ng bonggang-bongga. Hindi dahil kabog ang outfit o kaya sikat siya. Ayun. So, number 8 ko lang siya. Si Vanessa Pulgarin. Number 7 sa aking listahan, Olivia Yates ng Cote d'Ivoire. Siya din. Palubog na palubog. Parang sasabay sila ni Colombia na, uy, di sila, yung laban na laban, yung
abalang-abala sa sarili. Tapos alam mo yung abalang-abala sila sa sarili nila pero palubog sila ng palubog na hindi nila na nakikita sa gilid nila na tahimik lang, low-key lang, pero kabog. Ayun, ganun lang din ang feel ko kay Miss Olivia Yates ng Cote d'Ivoire at may number 7. Number 6, sa aking listahan, maluloka kayo. Stephanie Abasali ng Venezuela. Ang baba niya, no? Magagalit sa akin si Michael Torrendo. Bukod sa may anak na siya, 'di ba? Hanap tayo ng mga ng mga pangit sa kanya. Bukod sa mga may anak na siya, ganap na ganap siya kahit hindi angkop sa pupuntahan niya yung mga eksena niya. Sige, eksena lang siya ng eksena. Nakikita ko yung effort, nakikita ko yung gusto niyang kumabog everyday, OOTD. Pero nakikita ko rin, para siyang tanga. Pupunta sa ganitong event, nakaganyan ng dress. Tapos kudo sa kanya, may salapi. Di ba? Puro Michael Cinco ang labanan. Ano ba to? Full out o may bayad to? Kakaloka. Ang galing. Kabog sa lahat ng mga kabog sa lahat ng OOTD, pero iisipin mo saan siya pupunta. Rehearsal, naka-evening gown. Parang hindi akma. Nakakaloka. Naluloka ako sa kanya. Kaya number 6 lang siya. Ayun, papasok na ako sa aking top 5. Yung possible naman nanalo baga. Representing Europe. At nag-iisang Europe dito sa aking sa aking listahan, Croatia at may number 5. Wow. The beauty, the height, the technical aspect, the credential, amazing. Sporty si Ate Girl, pero hindi mo talaga pwedeng baliwalain yung ganda niya at saka yung eksena niya. Isa rin siya sa mga kumakabog na mga girls, pero hindi ko pa siya may ilagay doon sa pinakabataas kasi lulubog lilitaw yung lola mo. Tapos hindi siya pinapansin ng mga Pilipino vlogger. Hindi siya masyadong pinagpapansin ng mga Pilipino vlogger, to be fair sa kanyo wala akong nakita ng masyadong interview sa kanya, yung focus sa kanya, wala. Kaya feeling ninyo hindi siya nag-i-exist, pero para sa puso ko, ay, nakaka-Miss Universe talaga. Si Miss Croatia, Laura Jatovic. Ang hirap naman ng name niya. Basta, siya ang number 5 sa aking listahan. May number 4 sa aking listahan, Guadalupe Opeli Mizeno. Ayan. Ay, ganda. Alam mo yun, yung consistent na hindi yung ganap na ganap, yung eksena kang eksena, papampam, hindi siya ganun. Maganda lang siya talaga. Every time na lumabas niya, beautiful lang talaga si Miss Guadalupe. Ang masasabi ko lang talaga ay parang, nakikita ko sa kanya yung mga Continental Queens ng Miss Universe last year. Kasi hindi siya yung bida-bida. Promise. Hindi siya yung bida-bida na kandidata. That's why pasok na pasok sa aking number 4, Opeli Mizeno ng Guadalupe. Number 3 sa aking listahan, big jumper for today's video. Vernice Dickinson, Turks and Caicos. Diba? Once in a blue moon lang mag-shine bright like a diamond yung mga Caribbean. Pero this time, si Guadalupe at saka si Turks and Caicos nagmamaganda. I love it. Every time na lumabas si Turks and Caicos, hindi man kabog yung mga minsan yung OOTD niya, pero consistent. Hindi siya nawawala sa radar at talagang kapang. Lovon talaga yung lolo mo. Lovon talaga siya. Promise. At saka wala ka nang hahanapin pa. Beautiful, matangkad, at tapos stand out when it comes na itabi siya sa mga frontrunner, iba yung dating ng bonggang-bongga. At number 3, Vernice Dickinson. Na number 2 sa aking listahan, Inamol. Inamol. Chile. Kung face card ang paglabanan, siya ang nangunguna for sure. Sa ganda niya. Lahat yata ng hairstyle na gawa niya na consistent, super consistent. Hindi man siya yung bida-bida kagaya ni Venezuela at saka ni Colombia at saka ni Cote d'Ivoire na hala, eksena, ikot dito, ikot doon, rampa dito, rampa doon. Pero makikita mo sa kanya yung Miss Universe aura. Diba? Inamol. Chile! At syempre may number 1 sa aking listahan. Nako, bias na naman yan si Gazel.
Pero feeling ko number one for me before preliminary competition, Philippines, Maria Atisa Manalo. Ayan, nagsuot na siya ng iba-ibang kulay, green, violet, orange, red, lahat na ng kulay ni sunod niya kasi ang dami yung reklamo. Tapos ngayon, nagrereklamo ulit kayo kasi lahat na ng kulay sinuot. Nakakaloka. But for me, parang siya pa rin yung Miss Universe. Hindi siya yung bida-bida. Hindi yung aligaga. May pa-music, nakakaloka. Hindi yung pam-pam. Maria Atisa Manalo. Sa kanya ko lang nakikita yung pang Miss Universe so far na galawan. Kahit maraming basher ba niyan. But, ito ang pinaka-importante. Walang silbi naman talaga ang akin na tong prediction kung hindi nyo iboto si Maria Atisa Manalo sa application, sa People's Choice. Di ba? Grabe, lahat doon ng botohan, iboto nyo si Atisa Manalo. Pero sa People's Choice, ang pinakamahalaga, kailangan hindi tayo mga naungusan ni Bangladesh at Indonesia. Hep hep! Hooray! O, di ba? Nakakaloka, may pa-microphone pa sila. So, yan ang aking final. Ito ang aking pre-preliminary prediction sa Miss Universe Beauty Pageant 2025. Kayo, ilagay ninyo sa comment section yung mga eksena ninyo. Sa mga nanonood ngayon, pwede kayong super thanks dyan, libre lang. O, diba? Pindutin lang ninyo ang $sign. Pwede na kayong magpadala sa akin ng super thanks. I love you all, guys. This has been Gaisel Ortega. Paalam!